The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hi everyone! Welcome back to my channel. And in this video, today, pag-uusapan natin ay ang tungkol sa civil service exam. So, pag-uusapan natin kung ano nga ba yun, paano mag-apply, ayan, ano yung mga ine-expect natin, ano yung coverage, kailan yung target date ng exam and result, and hanggang kailan na lang. Well, this video is very late na rin na nagawa ko kasi um, hindi ko agad siya nai-upload actually. So, sorry na kung this video is late na talaga, pero I hope na yung mga ilang days na lang before the end ng application mag-close, sana mapanood niyo pa rin 'tong video ko na 'to. Okay. So, if you're planning to take the CSC exam soon or just curious kung paano ito ginagawa, then this vlog is definitely for you. Ayan. And I hope you enjoy the vlog. Okay? So, before tayo mag-start, guys, sa vlog natin today, disclaimer lang, okay? So, this vlog is based on my personal experience. So, lahat ng makikita nyo, lahat ng sasabihin ko, you can access it sa website nila, and lahat yun is publicly available sa Civil Service Commission, ayan, and doon sa website nila, makikita nyo yan, and I am not connected to CSC, and I will not share any actual exam question. Okay? Exam question man yan or answers, hindi po ako mag-share sa inyo. And if you need official updates or announcement, always check on the CSC website of your local CSC office. Ayan. Kung saan kayo nandoon, kung saan kayo belong, doon nyo po titignan ang update nyo. Wait lang. Baka nagugulat kayo kasi may pillow po dun sa ibabaw ng refrigerator namin. Well, ayan po ay tulugan ng dalawa namin pusa. Ayan po sila. Nandun po sila sa ref namin. Anyways, ayan. So, mabalik na tayo. So, have you ever wondered, guys, na meron kayong nakikita, di ba, minsan sa mga where hiring posts ng mga government institution na nakalagay dun sa requirements, pag tinignan nyo nakalagay is need ng certificate of eligibility. Ayan. So ako kasi one time nung nawalan ako ng work, so since I need to rest for ilang months din yon. So nung medyo recover na ako, I'm trying to look talaga for a job. And then, it happened na meron akong nakitang mga post, and then okay na sana okay na sa akin, go na ako, and I'm willing to work with a different naman field. But sadly, nakita ko yung requirements na kailangan pala ng certificate of eligibility. Well, I asked my friends, I asked many friends na kung ano ba at kung saan ko pwedeng makuha yung certificate of eligibility. And then, they answered me nga na kailangan ko pa munang mag-exam, which is yung civil service exam. Or if ever naman na mag-let ako, then that's the time na pwede rin naman akong mag-request na lang talaga ng certificate of eligibility basta let passer na ako. So, it happened na parehong exam wala pa akong tinitake. Ayan, malinaw na malinaw. First time ko lang din po mag-take this year, yan. So, sabi ko sa kanila, kung ganun lang din, go akong mag-exam. And that is when, ayan, nung nag-file nga ako ng application ko na para makapag-exam ako for civil service exam. Ayan. So, after nun, eto na. Marami po kaya ko ginawa din tong video na to is because of a lot of people
a lot of people na kakilala namin, yan, nag-a-ask sila, bakit ka pa magte-take ng civil service exam, nag-a-eye ka rin namang mag-let. So, the only answer is that, syempre, gusto kong ma-experience din yung mag-take ng civil service exam. So, kasi ako, pagdating sa pen and paper test, meron akong dyan, kinakabahan, ganyan, yun, to the point na may-mental block na ako. So, this time, I challenge myself. It's a challenge for myself din. Ayan. And then, syempre, kung papalarin at kung i-aadya ni Lord na pumasa tayo, 'di ba? So, it's such a fulfillment din, 'di ba? So, eto na, punta na nga tayo kasi medyo malayo-layo na tayo. So, what is the CSC exam? Okay. So, it's a qualifying exam that gives you civil service eligibility, which is one of the basic requirements in applying to permanent government position here in the Philippines. So, dito lang po natin magagamit yung certificate of eligibility natin. Dito lang sa Pilipinas. Okay? Hindi po natin siya magagamit sa ibang bansa kasi meron pong exam para doon yung magagamit natin sa ibang bansa. Pero yung certificate of eligibility, dito lang po siya sa Pilipinas talaga natin magagamit. Ayan. So, there are 2 levels yung C exam. One is the professional level and the other one is the sub-professional levels. So, yung difference niya, guys, is that yung professional level for higher level positions like administrative officers, analysts, or teacher. Ayan, pero marami pang work. Don't worry guys, marami pang work. Nagbigay lang ako sa inyo ng mga mangilan-ngilang example, okay? Kasi baka mamaya may iba, ay para lang pala doon. Hindi po. Kung gusto nyo pong makita pa yung mga ibang information, ilalagay ko po sa description below yung CSC website. Yan. So, sa sub-professional level naman, it is for clerical. Yeah. It is for clerical or support roles like clerks, encoders, and messengers. Again, it's just an example of the work or job yung binigay ko po. Marami pa pong iba. Okay? So, okay na tayo sa dalawang na yun, level. Okay. Sino yung mga qualified? Ano yung qualification or kumuha ng civil service exam? So, syempre, una, kailangan po ay Filipino citizen ka. Pangalawa, at least 18 years old. And pangatlo, of good moral character. And pang-apat, hasn't been convicted of a crime or dishonesty dismissal or dismiss. Okay? So, eto, papakita ko sa inyo yung qualifications. Ayan yung mga qualifications natin. Okay? Again, kapag kailangan nyo po ng clarification about sa mga bagay na ito, just look for the Civil Service Commission website or eto po yung mga link na ilalagay ko sa description box below. So, ano nga ba yung mga application requirements? Syempre, kailangan natin yung fully accomplished na application form. Meron po tayong application form. Sige, ilalagay ko nila sa description below yung application form nila. Pwede po natin yun i-download at ipa-print. Pwede rin naman tayong pumunta na walk-in doon sa local or regional office ng CSC sa kung saan tayo malapit, ayan, para manghingi ng application form. And at the same time, syempre, doon po sa mga magpiprint or doon po sa mga gustong dalhin na lang doon, make sure na yung written po lahat ng information, write legibly doon sa application form, complete it, and guys, kapag may hindi po kayo alam sagutin, do not answer it na lang po as much as possible. Kumbaga, pag ipapasa nyo na yung application nyo, doon na lang po kayo
sa CSC officers mag-ask. Kasi sila po ang nakakaalam kung ano po yung dapat niyong isulat. Okay po? Huwag po kayong magsusulat basta-basta or mag-a-answer doon sa application form dahil meron naman pong nakasulat dyan na kung kayo po or yung officer po ng CSC ang mag-fill nung naka-application nyo or nung space na yun sa application nyo. Okay? So, ano-ano pa ba yung mga kailangan natin bukod sa fully accomplished na form? So, kailangan din po natin ng 4 passport size photos and also bring valid IDs yun eh, yung hinihingi nila. Yan. Kasi sa akin, if I'm not mistaken, 2 yung hiningi sa akin eh. Ayan. And one is yung kailangan makita yung birth date ko. Tapos yung isa is parang yung sa pirma ata. Parang ganon. If I'm not mistaken ha, kasi yun, sabi ko nga sa inyo, based lang naman din sa experience ko nung nag-apply ako nung application ko nun. So, syempre, may bayad din po yun na 500 pesos. Ayan. Tapos, syempre, wait for your notice of admission. And, wait lang guys, may papakita ko sa inyo. Okay? Okay guys, so, kaya ko sinabi na rin sa inyo yung mga requirements kasi hawak ko na rin ngayon yung ibinalik nila sa akin part nung pinaka-application form. Okay? So, eto, 3 yung ibabalik nila sa inyo. Eto. So, kung gusto nyong mabilis yung maging process nyo doon sa loob, syempre, dalhin nyo na guys. Ako talagang, ang suggestion ko, ang recommendation ko lagi, dalhin nyo na agad-agad yung mga needed na requirements para hindi na kayo pabalik-balik pa. And syempre, kung available naman na kayo sa mga oras na kunyari, free time nyo, ganyan, go na kayo kasi hindi naman sa experience ko, hindi ganun katagal yung pila doon sa CSC office kung saan ako nag-file ng aking application. Okay? Under 10 minutes lang akong nagsulat or nag-ano pa nung mga ibang information kasi meron akong mga ni-leave na blank. Tapos, pagpunta ko doon sa CSC office, okay, saang CSC office before ang lahat. So, kung taga Manila po kayo, City of Manila, ayan, ang CSC office po natin ay katapat lang siya ng Maynilad. Okay? Basta baba kayo ng Central Terminal Station. Pagbaba nyo doon, hanapin nyo na yung Leon Road. And then, lakad lang kayo, papasok kayo. And then, pag nakita nyo na yung Maynilad, then yung katapat nun ay yung Civil Service Office na. Ayan. Meron doon desk officer kung saan siya yung magtatatak ng application form mo, siya rin yung mag-check. Sa kanya mo na rin itanong kung paano po ba to, ano po ba dapat kong ilagay, sa kanya mo lahat itanong. And then, after nun, pag na-check niya na and all, papapasukan niya sa loob. And that's the time na yung isang officer naman ang pipirma na. Ayan. So, pipirma siya, i-encode ka niya na as mag-e-exam. Ayan. And then, after doon sa isa pang officer na nasa loob na ng office, syempre, pag napirmahan niya, natatakan niya na and all, ipapasa niya yung papel mo sa cashier, which is si cashier naman, siya na ang maggugupit at siya na rin ang kukuha ng bayad mo and maglalag ka na lang doon sa logbook nila kasi kailangan pong maglag. Okay? So, ito po ang aking application. Ayan. Mabilis ko na lang siyang ipapakita yan kasi masyadong visible kasi yung information. And at the same time, ito po. Ayan. Ito yung mga reminders, yung mga paalala. Ayan. And at the same time, syempre, ang binigay din sa akin ay ito. Yung resibo. Ayan. Resibo na may pangalan ko po. Ayan. So,
i-stapler naman nila 'yan, huwag kayong mag-alala. Kaya hindi siya magkakahiwa-hiwalay. So, yung akin kasi nagkahiwa-hiwalay na lang talaga. Okay, pagdating naman dun sa application, bakit kailangan ng 4 na passport size pictures? So, ganito 'yan, 'di ba nakita niyo yung binalik sa aking papel? Meron na pong isang ayan po, oh, eto po yung aking, passport size picture, ayan. Mukha lang po akong walang kilay diyan, may kilay po ako ha, ayan. So, okay, yung passport size picture ko po, merong pangalan ko sa ibaba, ayan po. Una, first name, then sunod ang last name po, and pirma po sa taas. Kailangan po handwritten po siya. Okay? So, ayan po, yung isa po nito ay, eto na lang, pakita ko na lang sa inyo dito. Ayan, eto yung mga section box. Ayan, yung mga box na paglalagyan nyo nung passport size pictures nyo. Ayan. So, ano yung gagawin nila dun sa dalawa? Yung dalawa po, ang kukuha po nun, dalawa pang passport size pictures nyo ay yung officer na po sa loob na mag encode ng name nyo as mag exam for the civil service exam natin. Ayan. So, okay. So, tapos na tayo dun, na-explain ko na sa inyo. No. Bago ko po pala makalimutan, meron po palang mga ibang area sa buong Pilipinas, ayan, sa buong Pilipinas, na nag-a-allow po si civil service ng online. So, magpapa-schedule and then tsaka pa lang pupunta doon sa local CSC office, ayan. Meron pong gano'n, okay. Baka po kasi mabigla po kayo na, hala meron pala, ba't may online? Basta i-check niyo po yung website na ito, 'yan, ibibigay ko po sa inyo yung link sa baba, 'yan. Hanapin niyo po yung region niyo, yung kung saan po kayong area malapit, saan pong local CSC office kayo malapit at pupunta kung sakali po, ayan. Diyan ko ilalagay 'yan, okay. Para hindi kayo malito. Basta, again, for further questions and kung hindi kayo nalinawan sa explanation ko, just directly go to the CSC website. Okay? Okay, so yung date ng examination natin kailan ba? So ang date po ng examination natin ay sa August 10, 2025. Ayan po. At ang application period natin, kaya ko po nasabi sa inyong late ko na siyang na-upload, ayan, ay dahil po kung mapapanood niyo po 'tong video na 'to, ilang araw na lang po ay magsasarado na rin ang application period natin for filing for the civil service exam dahil nag-start po ng May 13, 2025 at mag-e-end po ito ng June 11, 2025. And siyempre, ang target result date natin or yung release ng resulta ay sa October 18, 2025. Ayan. So, isipin niyo 'di ba, parang, hala, nakakakaba, nakakaano, ganitong ganyan. Well, chill lang kayo, sobrang chill lang kayo guys. Baka nagtataka kayo kasi yung eyes ko meron po akong mga notes kasi and wala akong salamin kaya medyo nahihirapan pa akong basahin din. So, 'yon. So, siyempre may magtatanong, "Teach, anong coverage nung natin, nung magiging exam?" Okay, nandito po 'yan. Ito yung coverage ng exam natin, 'yan. So, examination coverage for professional and sub-professional level, ayan. May verbal ability po tayo in English and in Filipino po. Numerical ability, siyempre in English pa rin po yan na naka-write. Siyempre general information in English pa rin po yan naka-write yan. And then, magkakaiba lang po dahil sa professional po, meron po tayong tinatawag na analytical ability and sa sub-professional naman ay clerical ability. Ayan po. So, may iba magtatanong, "Teach, paano yun? Saan tayo mag exam Dun ba sa CSC
office mismo, hindi po doon. Well, meron po silang mga testing center kung saan po tayo puwedeng magpunta, okay. So, yung testing center po ay magsasarado sa araw ng exam ng exactly 7:45 AM. Kaya po hangga't maaari mas mabuting magpunta po tayo ng maaga, yun po siya, okay. So, kung gano'n, paano yun kapagka may mga changes kunyari sa testing gusto ko na magpalipat ng testing center sa ganito, just inform niyo lang po yung Civil Service Commission or yung Civil Service, local offices niyo para mai-transfer po kayo kung saan niyo po lugar kayo pupunta, ayan po. So, if any further question po, just go to the website po or to your local CSC office, ayan. So, since ang dami na natin napag-usapan, yung coverage, saan, ganyan, kailan, ano ito, yan, ano yung mga requirements, kung qualify ba ako or hindi. So, this time naman, ano ba yung passing rate? Okay. According to the CSC, the passing rate po ay 80. Ayan. So, may iba magtatanong, paano yun, teach, pag hindi kami nakasa? Okay, pag hindi po kayo nakapasa for the first time takers, pwede naman po tayo mag-retake pa. Ayan. Pwede po tayo mag-retake as long as lahat yan itanong na lang po natin sa CSC office or punta na lang kayo doon or hanapin niyo yung website which is ibibigay ko lang naman sa inyo yung link below, okay? So, paano yun, teach? Paano natin malalaman kung saan yung learning center? Okay. According sa kanila, sa pagtatanong ko sa kanila nung nag-file ako ng application ko, 1 week before or 2 weeks before ng exam, mag-a-update sila at magpo-post sila sa website nila. Ayan. So, baka may magtanong, "Ate, nagre-review ka lang po ba ng nagse-self-study ka lang po?" Yes po, nag-self-study lang po ako, ayan. Kung gusto niyo po ng reviewer, marami pong mabibili na reviewer online and at basta anything na makakapagpadali sa inyo. Siyempre especially 'di ba, financially, 'yan, kung ano yung makakapagpadali sa inyo, doon po tayo. Wala pong sapilitan kung gusto niyo mag-review center. Kung kaya ng budget, go. Kung hindi kaya ng budget, well, ganun talaga. Kailangan nating magtiis, kailangan nating gawa ng paraan, kailangan nating mag-time management. So, kung gano'n ang mangyayari, hanap-hanap na tayo. And at the same time, ang ginagawa ko kasi is, yung weekdays ko, it's all about review. Yeah, review week ko yan. Pagdating ng Sabado at Linggo, mock test ko yan. Pero dapat ang Linggo ko ay half day lang ako nagre-review. Okay? So, I hope yan may natutunan kayo for today. And ako talaga I pray na sana makapasa tayo. I'm praying and siyempre kailangan kong pagsikapan 'to dahil marami akong marami akong goals na gusto kong gawin ngayon. Kumbaga paspasan ako ngayon when it comes to my profession, ayan. Pero ako ay hindi rin naman po nawawala sa aking isip na kung sakali mang hindi iadya ng panahon na hindi po ako pumasa sa isa or sa parehong exam po, ay alam ko naman na there's always another chance. Ayan, hindi naman po tayo hihinto ng dahil lang sa isang bagsak na nangyari. Meron laging chance, ayan. Kaya nga po may word na retaker dahil meron laging second chance, okay? So, kung first timer ka katulad ko and retaker ka, so walang masama doon. Basta mag-e-exam tayo. Gagawin natin yung the best natin para sa future natin at ng ating pamilya. Ayan. At syempre, achievements mo yun sa sarili mo. Ikaw pa, 'di ba? After all. Syempre, after all, 'di ba, humantong na tayo sa point kung saan talaga, alam niyo yon yung tipong
ifa-fight niyo na lahat kasi yun yung gusto niyo. Yun yung gusto niyong mangyari sa buhay niyo. So, hindi talaga, hindi kakabawasan sa isang tao yung mag-fail ng isang beses or dalawang beses. It's a learning process kasi siyempre sa buhay natin hindi naman tayo natatapos matuto lang sa school. Yan, may matututunan pa tayo hanggang sa pagtanda natin, hanggang sa kunin na tayo ni Lord. Yan. That's the ultimate end kasi for me, yung kunin ni Lord. So, hangga't okay ka pa, hangga't 'di ba, everyday you're coping and you're striving and you're surviving and alam mo yun, kumakain ka pa, nakakakilos ka pa, then go lang sa mga gusto mong maging achievements. Kasi ako ngayon parang, sige matapos ko lang 'to Lord, after nito magte-take pa ulit ako ng isa, 'pag pumasa ulit ako dun Lord, dun ulit ako sa isa, ganun ako, eh. So, etong time na 'to siyempre ako din kinakabahan kasi it's a pressure, lalo na when my friends are all pass na sa mga exam na 'yan and ako na lang yung hindi pa. So, I am blessed enough kasi my friends are very supportive sa akin, ayan. And siyempre since, wala naman na and I have a partner naman, so yeah, sila na lang and yung family ko siyempre supportive naman sila lahat sa akin and sobrang blessed lang ako kasi siyempre iba rin yung may moral support ka from other people lalo na kung may ina-achieve kang isang bagay. So, ayan guys, and I'm so excited lang. I'm so excited at kinakabahan and sana pagpasensya niyo na talaga kung nagkulang man ako ng date kung kailan ko na ipo-post 'to dahil ilang araw na lang talaga, eh, mag-e-end na yung civil service, application period natin. So, yan guys. So, hope to see you on my next videos. Ayan. So, don't worry. Sa next videos natin, eh, tingnan natin. Basta I'll pray na sana lahat tayo at lahat ng mga kapanood nito ay pumasa. Pumasa tayong lahat. Ayan. Yan ang greatest goal natin for 2025. Ang pumasa sa lahat. Sa lahat-lahat. Okay. So, yun lang guys. I'll see you guys on my next video. But please don't forget to like and share and comment sa baba lahat ng gusto niyo sabihin sa akin kasi nagbabasa rin naman ako. And if you want to send me a private message, ayan, dahil yung iba nagpa-private message na lang instead of write a comment down. So, sige lang, go lang kasi nagbabasa ako and I love to talk. Ayan, I love to talk to everyone. Ayan, so, yeah. I'll see you guys in my next video. Bye! Wait lang, mainit. Sobrang init. Magtatali na ako ng buhok. Magtatali na ako ng buhok muna. Wait. Sobrang naiinitan na ako. I can't na. So, magtali na muna ako ng buhok, guys. Ayan. Kasi magpipicture pa ako ng pang thumbnail natin. Kasi wala pa akong pang thumbnail. So, this is my natural hair. Ayan, ganyan yung kulot ko ng natural. Ito natural na kulot na talaga yung sa buhok ko. So, big waves siya talaga. I don't know kung big waves ba tawag dito. Big curls. I don't know. Basta, yan siya. Let me tie my hair na. Yan. Para makakita na kayo na siopaw. Opaw. Yan. Mainit. I can't. Ayan. So, yan. Ayan. Kasi magpipicture. Yan. Magpipicture na kasi ako ng pang time nails. Again, bye!